Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng makakatang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily news, talakayan siksik sa kaalaman, atin ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas. Natatagpuan sa Central Panay, ang bayan ng Tapas sa lalawigan ng Capiz ay may masiglang komunidad ng agrikultura. Pinupuri ang bukiring kayamanan ng Tapas na may kabuoang lupain na umaabot sa 59,743.88 na hektarya. Kaya ito ay isang mahalagang sentro ng produktibong agrikultura. May 58 barangay ang Tapas, kabilang na ang 36 na lowland barangays at 22 na upland barangays. Ang mga barangay na ito ay sama-samang nagtatanim ng iba't ibang pananim tulad ng palay, mais, tubo, kape, niyog at mani, ang bibigay buhay sa isang maunlad na ekonomiya sa agrikultura. Sa mga nagdaang taon, nagsikap ang Tapas mula sa kahirapan at itinatag ang posisyon bilang isa sa mga progresibong bayan sa rehiyon ng Kanlurang Visayas. Ang sigaw na Bakas Tapas ay umaagos sa mga lansangan nito, kumakatawan sa espiritu ng matibay na paninindigan at walang hanggang pagsisikap. Ang pariralang ito ay nagpapahiwatig ng kolektibong determinasyon ng mga Tapasnon na magpatuloy, magtrabaho ng masigasig at hindi mawawala ng pag-asa para sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Habang ang sinig ng araw ay tumatama sa bayan ng Tapas, patuloy na umaasenso ang mga residente nito. Pinapatibay ang kolektibong paniniwala ng kanilang iisang pangarap ng pag-unlad at kasaganahan. Bagamat ang kabukiran ay puno ng yaman at ang mga kamay ng mga magsasaka ay puno ng kasigasigan, nananatili pa rin masalimuot ang buhay. Sa kabila ng kanilang dedikasyon sa pagsasaka at patuloy na pagsisikap, sila ay hinaharap pa rin ng mga kahirapan at mga hamon sa pagpapaunlad ng komunidad. Ang mga komunidad sa Tapas ay may matagal na ang hinaharap ng mga hamon sa kapaligiran at sa ekonomiya. My vision and dream for the farmers dito sa aming lugar, munisipalidad ng Tapas Street, really to be self-reliant, okay, and don't depend so much on the government, and then being there na matagal na sa field and yet hindi sila umaangat, okay, and that's the reason why I keep them always brief on what is to be needed, okay. At ang pinaka-importante rito is yung to cascade all the necessary information because tingin ko rito matagal na sila napabayaan at it's only very timely na pag-upo ko rito, yung talagang agenda ko is unahin itong mga farmers na ito because ito ang talaga magsisave sa ating bayan, itong mga muna na ito na tinatawag natin. Noong 2019, ang Sustainable Land Resource Management Approach o SLRMA ay ipinakilala upang mapakita ang potensyal ng agrikultura sa upland at hilly slopes ng Tapas at mabigyan ng solusyon ang mga nagbabatyang problema sa soil erosion at walang pakundangang paggamit ng fertilizer.
ang pag-abot sa environmental condition, na-observe naman ma'am ang agkukog is nag-start na siya ang soil erosion. Nag-start na din siya ma'am. Tapos, ang lupa nila, nakita siya ma'am nga wala na siya gawa topsoil. Siyempre, nag-erode lang siya nga ga-erode. Tapos, ang ilang ang mais, pag-abot sa ilang crops, hindi mo siya mahambal nga ang ilang production is okay gid tungod na kung hindi nila paggamitan sang fertilizer ang ilang mais, hindi man siya magdako. Yes, ang ilang income is sa mais lang gid, wala sila other source of income. Layunin ng proyektong SLRMA na maisakatuparan ang mga estratehiya para sa pamamahala ng agricultural lands ng Tapas na eksplisitong nakatutok sa mga lugar na upland at hilly na madaling maapektuhan ng pagguho ng lupa. Sa pamamagitan ng mga inisyatibo sa pananaliksik at pagpaunlad, ang project implementers ay nagbigay ng mga kaalaman at kagamitan sa mga magsasaka upang tanggapin ang mas maayos na pamamaraan sa pagsasaka. SLRMA means Sustainable Land Resource Management Approach. This is one of the good things the Department of Agriculture through the Bureau of Soils and Water Management has done in terms of managing the soil. Because right now, at this time, our soil are actually exhausted, probably at the point of abuse. So, SLRMA as an approach and a strategy is something that can really rehabilitate the soil. This is not just simply a project, it's also a research and development initiative of the DSWN. So they wanted everything scientific at the same time. So first is, there are actually three. Assess soil health status of cultivated upland and hilly lands. So SLRMA as an approach is really targeting the upland and hilly lands, actually up to 18% slope. In this case, corn areas, because most of the corn areas, especially here in the context of Panay, are located in slopey and hilly lands. Major part of that. Second is develop and promote a science-based approach that will enhance the full potential of upland and hilly lands for agro-environmental development. So now there's an integration not only on the agriculture part but also the environment. So that's really one thing when I look at the SLRMA project, that's one thing that attracts me because I know that this is not just a one-shot deal project. So apart from the 5 years, I know because it also has a research and development component, and the LG is DSWN being serious about this project, and I think it's just rightful that the LG also should be serious about this project. And the third objective is to determine the adoption of soil and water conservation technologies, its benefits to farmers, and environmental impact. So these three are actually embedded in the entire implementation of the project. One thing good about SLRMA, DSWN created a technical and monitoring team to expedite the processes involved in project implementation. So the monitoring team not only conducts monitoring but also provides technical assistance. So every month, from the national office, the DSWN team composed of 4 people of different expertise come down to the LGU, go around the project areas, provide the technical support, interact with us, also with the farmers. So that's one good practice of this project. Nakakuha ng pondo na umaabot sa 12 million pesos mula sa Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management at mula sa Department of Agriculture National Corn Program at naging instrumento sa pagpapabilis ng implementasyon ng proyektong research and development sa mga bukirin ng mga magsasaka. Sa unang taon
taon ng implementasyon, mayroong 13 magsasaka na nakipagtulungan na may kabuuang 20 ektarya ng lupa mula sa barangay Agkukok. Sa dulo ng taon, lumawak ito sa parehong barangay nang madagdagan pa ng 23 magsasakang nakipagtulungan na may kabuuang 21 ektarya. Kabuuang 41 ektarya para sa barangay Agkukok lamang. Yung bago po dumating yung CRM dito, sa amin dito, nagmanais na kami dati bago dumating yung project. Kaso lang, yun lang talaga, makikita mo sa mga area namin, mais lang talaga, lahat. Wala ka nang ibang makikita sa area. Tapos, siyempre, hindi din namin alam yung about sa mga tinatawag nilang konturing. 12 anos na pa umalok. Isang una, paray, mais. Lakot lang na sa umada, mais. Mga dagmay, mga balingoy. Ang panawagan ko sa nagkapunso daw mga ayot mo, buli ba kanda. Kung mo daw nagagsurot pinanda. Kaya mabilipisyon ay kung makatulog to doon. Ano daw buling na sa pagkabuhi namin. Kaya kung may mga rinig pa sa dawat, kaya magpanigaan ko. Ang training niya na, akto ko nito sa mga pagkuko. Hindi dyan magkasunod. Hindi lang makita mo pala yung mga tanong kay Batuya ka. No, sundon ni mo ay kita mo. Ito lapad-lapad mga tanong ko sa apan. Ano daga niya pag-alturang Santos na tandaan ko doon mga ginagturan namin to na makabuligid ka mo to mga tanong nanda. Kaya gusto ko ka irgod na anda mo. Ang plasada sa wito karon. So, lain nga, sumo ka. Ginbuligan kami sa pagtulo ba? Sa una, mga tanong, mga saging, kukulan dyan. Tulo ka rin, may mga prutas yung tanong, mga pinya, mga saging doon, maridad doon saging. So, nag-aamwat ba isipan mo, yung mga tanong nagdugang. Nakikita mo ba na ang ining kinaalam na gintudlo sa inyo sa karon makabulig ini siya o hindi ini siya makabulig sa mga para sa inyo? Makabulig yan. Makabulig. Sa ikalawang taon nito, lumawak ang proyekto ng SLRMA sa Barangay Cristina na may 23 magsasaka sa kabuuang 22.5 na ektarya. Sa ikatatlong taon, lumawak ito sa Barangay Epero na may 10 magsasaka sa kabuuang 27.4 hectares. Sa ika-4 na taon, nagsagawa ang proyekto sa Barangay Candelaria na may 16 na magsasakang nakipagtulungan na may 20 ektarya. Sa kabuuan, 85 magsasaka ang nakipagtulungan na sumasaklaw sa 110.4 na ektarya. Ako naging OFW, naisip ko, alam mo sa Manila, wala kang area nga dako. So, ang naisip ko, magtanom. Kaya wala mo, dito, binabakal ang tanan mo. Kaya nagtanoman ko, galing to, syempre, ang tanom ko, gulay na sang tanan, sang barangay. Ito naisip ko na magbalik sa area ko para at least sa area ko, kung gusto ako kung tanon kung din kung gusto. Ang gid ako, nagpursige gid ako, after ko mag-OFW, nabalik gid ako sa area ko. Ang na kahit pa paano, nakapundar ako sa concrete na balay, at least natapos ko na akong balay dito sa Manila. Mga ilang taon na, may nakapag-open sa akin sa about sa SLRMA. Bali, ang tiyo ko nga nag-approach sa akin na basta gusto mo na mag-tanong sa mga produkto, mga fruit trees. Di
sa akin wala man problema. Kasi ako gusto ko magtanong. Di nabaton ko ang project sa SLRMA until wala gani 1 year. Naka-income na ako. Actually, ang na-income ko, dako nag-isa na ibulig sa akin sa mga kinawala sa balay, sa mga needs namin, sa mga bata. Dako gid ang pasalamat ko sa SLRMA na amat-amat, kasi siyempre, hindi man gigad ako ang gintao sa SLRMA, pero amat-amat, nag-iara, nagalang sa mga soccer, i-expand namin, hasta na, until sabihin, hindi pa naman naubos ang 10 hectares na, pero amat-amat lang, kasi siyempre, kung din lang itong soccer, lang to ang ginadugan namin sa area naman para, naubos namin itong 10 hectares. Bakit dito sa nagulig sa akin sa mga training, sa mga contouring, sa mga eco na farming. Bakit gid? Actually, sa processing sa aming mga seminar, nakaano kami sa processing sa mga prutas, about sa paghimo sa chocolate, from cacao fruits, saging to banana chips, tapos sa kalamansi to juice. Dako gid sa naibuli kay actually gina-adapt ko kag ginahimo ko gid para sa mga bata. Dako na bilid. Ang sa isa lang na tudlo din sa akon about sa contouring, kung gaano kalayo, kung paano magtanom, paano mo maalagaan ang isang puno like banana. Dako gid na naibulig sa akon kung saan mo kuwaon ng soccer, saan gaano kadako, kag pila ka bulan ang sang saging. Dako gid kaya nga gusto ko kung may pagkakataon na gusto ko ibulig ko sa iba ang kaalaman ko na. Willing ako na nagtao sa kaalaman ko nga natutunan ko sa SLRMA. Dapat ko na niyang gintudlo sa inyo. Dapat hindi mo na nga sa isip lang, isa puso mo dapat para na sa ulihi i-apply mo sa inyo nga pangabuhi nga kung ano yung natutunan mo sa gintudlo sa SLRMA. Ang contouring ay isang matagal ng epektibong pamamaraan sa pagsasaka. Ito ay tumutulong sa pagprotekta ng lupa laban sa pagkaubos at pagkaguho. Ang proyektong SLRMA ay nakatuon din sa pagbibigay ng mga farm inputs para sa produksyon ng mga magsasaka. Layunin ng proyekto na itaas ang kalagayan ng ekonomiya ng munisipalidad, bawasan ang pagkadepende sa monocropping at itaguyod ang pangangalaga ng kalikasan sa mga magsasaka ng tapas kapis. Sa unang taong kasi, syempre medyo dagdag sa konting oras, trabaho kasi gumagawa ka ng content para may bago sa pag-farm kasi may contour na, tsaka may konting diferensya na sa kinikita mo sa pag mamais po. Mga 1 year may konting diferensya na po. Ang pagbabago sa mga siguro nakikita ko sa pangalawang taon na. Ang una kong inaano sa kunto ko is pineapple. Pineapple kasi ang nakita ko doon, malaking bagay po na sa pineapple ko na kapag po ako ng 15,000. Sunod doon, sa banana, medyo lumaki medyo may ka-diferensya konti sa mais, pero pagdating naman sa banana, nabawi po yun. Parang, kumbaga, another income po. Malaki. So, first na, ko po, nasa 10,000 po yun. Marami na rin kami mga trainings na So, ang naitulong nun sa akin, sa training, mga trainings, kung paano mag-manage ng farm, hindi mo sabihin na dahil din sa project, tsaka tulong ng gobyerno, mahirap sabihin na wala kang proof. Malaki siguro, tsaka sabihin ko sa iyo na ma'am na
ang naitulong ng project sa akin mula sa simula hanggang sa ngayon ng project namin. Yun na po, yung bahay ko na yan, yung bahay ko. Nakapagpatayo, malaking naitulong sa akin ng project yan kasi siyempre kung ibasin mo lang sa pagsasaka tsaka sa income ng teacher, hindi ko makapagpatayo ng ganyan kalaking bahay. Upang higit pang itaguyod ang inisyatibong ito, nakipagtulungan ang TAPAS sa iba't ibang tanggapan, kabilang nga ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Municipal Environment and Natural Resources, Municipal Social and Welfare Development Office, at ang LGU Gender and Development Office. Grateful good kami diri nga nag-abot ang project sa amat-amat, ma'am, nakabulig sa ilang pangabuhi. Makita na namon subong ang ilang sitwasyon sa amat-amat, ilang balay nag-aarasinso. Kay gabos man nami, ma'am, sa testimonyo sang amon nga farmer mo, kay kada isa gina-interview namon. Nag-visit gina namon sila, ma'am, weekly. Ang amon niya nga BSWM monthly. So makita din namon, ma'am, ang improvement sa amon nga mga ka-operator. Isa sa mga mahalagang resulta ng proyekto ay ang pagpapaunlad ng bayanihan spirit sa mga magsasakang nakipagtulungan. Well, first of all, ako nagpapasalamat sa attached agency ng Department of Agriculture, which is yung Bureau of Soil Water Management. And they've been here for almost about 5 years. They're coming back and forth. And they are the one, and I've been telling them to help our farmers. And after so many times of introduction nito at saka dissemination of information sa kanila, nakita nila na dapat itong tingnan kung talagang bagay sa kanila. And now, the fruits, after 5 years, nakita nila na maganda pala itong ibinunga nitong contouring na ito, at lahat halos ng mga farmers doon sa Alcuco ay gumaan ang kanilang kabuhayan, kumita sila, and then yung iba nakabili na ng mga motorsiklo na pagpagawa ng bahay because yung idinulot ng kabutihan na ito sa mga muma. Malaki po ang pasasalamat ko sa mga taga-BSWM Department dahil po doon sa proyekto ninyo po. Malaki pong tulong at saka pagbabago ng pamumuhay namin mag-asawa. Gaya ng dyan, kung nakikita ninyo sa akin, maliit lang yung dyan, ma'am, yung pinapakita ko sa inyo, maliit lang yan, nasa 0.4 lang yan. Pero ang income niyan sa isang taon, sasabihin ko siya, mahigit mga 50,000 yan. Ang income niyan. Maliit na nga yan, ma'am, kasi ano yan eh, kumbaga integrated talaga. May kalamansi, saging, kakao, mais, may mga talong, may mga ano din yan. Basta marami po yun, ma'am. Malaki talagang pasasalamat ko sa taga-BSWM dahil sa mga trainings na pinarating nila kasi dahil doon marami kami natutunan, lalo na ako. Ako, ma'am, lahat na trainings ko, ina-apply ko yun. Lalo yung mga pupunta kami sa ibang lugar para lang mag-observe. Makita yung mga kung anong klase ang pagiging farmer doon sa isang pagsasaka doon sa ibang lugar. Ay na-absorb ko yun, tapos ina-apply ko sa sarili ko. Kaya sabi ko doon, may pangarap din ako na sana gusto ko rin sana na lahat ng farmer sundin at gagayahin yung project ng Michelle Rene, lalo na dito sa akin. Pag ganito, kahit kunting area lang, kahit hindi umabot ng 1 hektar, sigurado ako pag ganito ang gagawin ng isang farmer sa farm nila, sigurado ako malaking maitulong nun sa hanap buhay talaga. Ang bayan ng Tapas ay patungo na sa pagiging isang bayan na kilala sa produksyon ng organikong agrikultura, isang positibong hakbang patungo sa sustainable at environmentally friendly na pamamaraan ng pagsasaka. And from day one ako po, sabi ko, let's organize yung Barangay Farmers Association sa 58 barangays. Yung kagad ang inuna ko. Na let's organize that because that is the key important for us to give them the complete and reliable information about what is needed sa kanilang lupa.
Madalas kami nakikipag-meeting, pinakausap ko itong mga farmers at ako nagpapasalamat din sa mga ayudang itinutulong sa amin ng Department of Agriculture. Okay? At ito ay isa ring paraan na makatulong din sa kanila. But sometimes, sabi ko nga, if it's possible na yung tulong na ibinababa sa amin dito, pinakamaganda niyan kung mag-uusap-usap muna tayo rito at malaman kung ano ba talaga ang kinakailangan namin dito. And sinasabi ko ito dahil mahal ko talaga ang mga farmers. Okay? Ito ang kabuhayan namin dito sa munisipalidad ng Tapas. Halos lahat dito ang alam na hanap buhay ay ang pagtatanim. Okay? At dito ko ibinubuhos ang aking nalalaman at pasalamat ako at nandiyan yung aking mga empleyado na sa Department of Agriculture na hindi sumusurrender in spite of the fact na yung terrain namin dito ay napakahirap. The weather is another one. Unpredictable ang weather dito. And yet, nakikita niyo naman siguro ang resulta na from nothing, we were able to develop something. Okay? And hindi kami titigil na hanggang dyan lang ang maabot nila. Sabi ko nga from the start, gusto ko itong maging modelo na maging self-reliant, masustain nila lahat ang aming ginagawa dito at kung pwede, ay kami ang magpakain sa buong Pilipinas, which kung kakayanin, ay talagang hindi naman imposible ito dahil sa laki at lawak ng aming lupa. Hindi lamang binago ng proyektong SLRMA ang mga praktikal na pagsasaka, kundi pati na rin ang mga buhay ng mga nagsasaka sa Tapas. Nagbukas ng landas patungo sa mas maliwanag at mas matibay na hinaharap. Habang tinitingnan natin ang hinaharap, tumayo ang Tapas bilang patunay kung ano ang maaaring maabot sa pamamagitan ng pagtutulungan, dedikasyon at pagtitiwala sa mga kalikasan na pag-unlad. In 2012, the municipality of Tubungan created a farmers' learning center inside the 1.7 hectares municipal eco park, which was being managed by the Municipal Agriculture Office and later turned over to the Tubungan Vegetable Producers Association. Everybody shared a strong vision of producing high-quality agricultural products through organic agriculture. Eventually, Department of Agriculture Western Visayas has provided massive infrastructure support to the Learning Center. Several years later, several farmers in Tubungan practiced organic agriculture, making it one of the first few towns in Iloilo to massively shift away from the use of synthetic and chemical-free agriculture. Shifting to organic farming is not an easy thing to do. With the primary consideration of time and culture, the municipal agriculture personnel face the challenges squarely. Way back 2012, nag-start na ang practice sa Tubungan nun, mostly sa mga selected farmers sa organic farming. Una, organic farming is tama ka costly. No? Ang near o kung ordinaryo na mga iba, hindi nila kasarang sang highly na tagamit sa organic farming. Pero, dili sa amon sa Tubungan, nag-practice kami from farmer level. Kaya nga man, dili lang sa palibot namin, dinakuha ang mga raw materials na ganito namin as substrate sa organic farming. Kaduha, tungod nga vision sa amon banwang nag-produce ng high-quality agricultural products ka dapat gid nga ang kabuhi ukon ang lives sa aton mga protektahan. Isa nga ka-challenge sa amon sa agriculture sector na practice ito organic farming. Ikatlo, tungod nga hindi na masarangan ng ang komersyal ng abono, dapat din na lang sa palibot siya makuha
sa iya gusto nga iabon sa iya nga tanong. 2015, mayara na kami nga grupo sa tubungan organic vegetable farmers. Naghaliro na sa grupo sa tubungan vegetable producer association. Kaya nga organic, adi nga hindi nga ang tanom ang ginabulong mo, kundi ang luta. Wala na kung ginabulong ang tanom, kundi ang luta nga itong ginabulong. So diri sa amon sa tubungan, it takes 5 years na nahihiro naman ang luta, kaya makaproduce kami sa vegetable na organically grown o kung naturally grown, kaya doon nandun kami matawag na organically grown, kaya wala pa man kami na-restro, pero naturally produced ng mga vegetable lang namin na ginagamit. Ang concoction abita na slow release, no? Subukan balon, kung gamitin mo ang concoction sa inyong tanon, mula ini siya nagdali-dali o kung nagagulpi ng tambok o kung nagdako ang mga tanon, kundi amat-amat siya. Ikadua, mayara sa resistance sa peste kang pamalatian kung concoction ng ating mga gamitin. Ikatatlo, din lang nato na makuha sa palibot, mayari kami din nga biological control laboratory, kan diri kami nag-produce sa mga concoction na ginagamit namin. Organic farming is not possible without the production of organic fertilizers and concoctions in exchange of the expensive inorganic fertilizers, pesticides, and herbicides. These concoctions include, but are not limited to IMO or indigenous microorganisms, FAA or fish amino acid, OHN or oriental herbs, and calphos or calcium phosphate. Each concoction has its own use and component commensurate to what a chemical product offers. Calphos is made of fermented animal bones and is used as flower inducer. Calcium supplement to the roots and leaves of plants, prevents overgrowth of plants and hardens the fruits. Calphos is also made available as calcium supplement to several animals. Any individual can make or produce their own calphos. Just prepare 1 kilogram of animal bones, 10 liters of plain coconut vinegar, paper and string. Grill or burn the bone until it turns brownish. Then soak with coconut vinegar and ferment for 30 days. After 30 days, separate the bone from the liquid and pour the liquid in a container for storage. The concoction is ready to use. The ratio of calphos to water is 2 tablespoons per liter. Ang calphos abi tulad nga ang growth enhancer, no, sa mga tanom, dito sa amon, kag nagapa-enhance sang flower, nag-induce sang flower. So dito sa amon, wala na kami nagagamit sang ibang pa. Kundi nga ang calphos lang yun. Kung halimbawa, doon na ang pagpabukad sa inyo ang palaya. I-sprayan mo lang isang calphos, basig siya. Basig siya kag damo iyang sa amin din natin, putot. Ang mga bunga, yung nag-produce, nag-himog siya sa dako nga produkto sa mga mga. Ang nakuha natin sa calphos is calcium. Kung gamitin natin sa tanom, hindi lamang na nagpa-induce sa sunflower, kundi nga nagpabaskog pag sa mga gamot, kag mga dahon sa ating tanom. Wala siyang expiry, kag wala man sa nabudos ang paggamit sa concoction. Farm produce from Tubungan has now reached the nearby towns and even Iloilo City, and the market is growing. The years of hard work and cooperation among the farming community in Tubungan, the local government unit and the Department of Agriculture Western Visayas has created a much bigger believer of organic farming in the municipality, especially among farmers. The consistent effort of the Agriculture Department in promoting organic agriculture has reached not just a milestone. It has become a way of life among farmers and the community. Coupled with the hard work and devotion of farmers who embraced the organic way, Department of Agriculture Western Visayas and the counterpart local government units are moving steadfast in their goals and is even allocating more resources and support to the program. Department of Agriculture Western Visayas, we serve what farmers deserve.
Ako po si Sir Saolda ng Salvinas Farm, 23 years old mula sa Libacao, Aklan, Regional Awardee ng 2023 Young Farmers Challenge, Western Visayas. Ang kakao ay may malaking ambag sa agrikultura ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang ating bansa ay kilala rin sa pag-aani at pag-i-export ng kakao. Ito ang pangunahing raw materials na aking produkto sa farm. Ang Salvinas Farm Products ay nag-aalok ng mga produktong gawa mula sa pinakamahusay na kalidad ng cacao beans. Ito ay mula sa mabuting pangangalaga ng mga magsasaka, maingat na pagproseso at pagsusuri para tiyakin ang kalidad. Kami ay lumilikha ng iba't ibang produkto gamit ang kakao, tulad ng tableya na pwedeng gawing alternatibo sa kape at tsokolate na may maraming pagpipilian. Ito ay mga produkto na patok sa lokal at pangdaigdigang merkado. Sa Salvinas Farm, hindi lamang kami namumuhunan sa negosyo, kundi pati na rin sa mga magsasaka. Kami ay nagbibigay suporta at edukasyon upang mas mapabuti ang kanilang pananim at kita. Ang industriya ng kakao ay patuloy na lumalago ayon sa pag-aaral. Ang demand para sa kakao products ay tumataas, lalo na sa mga health-conscious consumers. Ako si Louie Solina Almero. Bali, siya man ako nga nag-supply sa Salvinas Farm at na nga cacao seeds. Kabulig mo sa among ekonomiya sa among yung pagpangabuhi. Ay kung may busol ka na yung kakao, sigurado nga may imuman nga income kwarta. Halos lahat ng mga magsasaka dito sa Aklan, lalo na sa bayan ng Libacao, ay umaasa sa kanilang kita sa abaka at copra production na napakababa ang halaga sa merkado at napakahirap gawin. Sa pamamagitan ng pagtatanim ng kakao, ay pwede sila magkaroon ng additional na income sa loob lamang ng 3 taon pagkatapos nila magtanim ng puno ng kakao. Patuloy rin kami sa aming pag-ikot sa iba't ibang lugar upang mas makahanap ng buto ng kakao para mas marami pang mas makaalam sa halaga at anong pwedeng gawin dito. Dahil napansin namin na halos pinuputol lang ang mga puno o di pinapansin ang bunga ng kakao. Kami rin ay nagbebenta at namimigay ng kakao seedlings sa murang halaga sa mga farmers na gustong magtanim ng kakao. Nais ko ring bumuo ng youth organization dito sa aming lugar para mas mahikayat ang kapwa ko kabataan na magtanim ng kakao sa kani-kanilang bakuran para magkaroon sila ng sarili nilang kita at magtuloy-tuloy ang aking produksyon sa kakao. At panghuli ay nais kong makilala ang bayan ng Libacao dito sa Aklan na isa sa pinagkukunan ng dekalidad na cacao beans. Ang regional grant na aking napanalunan ay gagamitin ko sa pagpapatayo ng post-harvest at processing facilities para sa aking produkto na mula sa cacao seeds. Kung sakaling ako ay palarin na makatanggap ng karagdagang pondo sa national competition, ay gagamitin ko ito pambili ng dekalidad na makinarya sa paggawa ng tsokolate, tulad ng roasting machine, cracking and winnowing machine, at additional na melanger para mas mapabilis at maparami ang aming produksyon. Sa kabuuan, ang Salvinas Farm ay hindi lamang isang negosyo. Ito ay isang misyon na nagbibigay benepisyo sa mga magsasaka at magbigay ng sapat na supply sa mga consumer at makapag-produce ng mga dekalidad na mga produkto. Salvinas Farm, food of the God at an affordable price. Ako si Johnny Galas, yung Chavez, San Lorenzo, Maras.
Ang among ginapakabuyan mo subong nga January amo ang pagpangasin sa kami ka hindi pa siya sang saad ako ang presidente sang amon nga asosasyon self-producer association abatsagan naman ako bidang nabulig sang saad sa amon ito mo may mga nagabot sa amon yung mga project na para sa amon pagpangasin ako bidang nabulig sa amon mga buhi damo man ang budget na nagaton namon ang plastic nagaton namon pan mga tabus balde mga sako do maging maayo ba nga mag-abot sa amon kasi wala na kami mangita sa igastos na akong ipamakal sa amon na kaya itong magdindagaan kami isang saad sa budget kasi hindi lang amo lang ginatag sa saad sa amon kasi may fishery store kasi sila ginatag sa amon kag subong nakatsagang na namon nga daw mangimayo man ang lakat sa amon nga fishery store kaya dako man ang amon na benta subong open na kami sa January pero basta subong sobra na 40,000 ang amon na benta daw maayo man ang lakat sa amon nga association kaya damo man ang mga customer nga wala subong kapilit ng summer ng anon mga plastic mga balde. Salamat tuloy sa taga-Ripak sa pag support na sa amon kaya wala man kami mabudlayan kaya ara sila ga-assist kung ano amon kinanglan sa amon yung asosasyon kabay pa hindi man sila magtaka sa pagtudo sa amon kaya bason hindi man namon sila pagpaslawon sa ila titulo sa amon nga mangin mayo nga yung basad nga asosasyon sa amon sa M. Chavez. In 2015, Western Visayas has a total of 5,866,854 coffee-bearing trees. Based on the Philippine Statistics Data or PSA, there are 276,000 coffee farms in the country with almost 79.4 million trees. The different varieties include Robusta, Arabica, Excelsia, and Liberica. Today, the Department of Agriculture Western Visayas is pushing the limit of the coffee industry in the region under its High Value Crops Development Program. One of the beneficiaries is the Bulalakaw Kaluoy Tula-Tula Sikap Organization, or BCSTO in Sipalong Town, Antique. The organization was established in 2001 with at least 275 member farmers to date. The local coffee farmers have started producing fine-grade Robusta for the local market. The BCSTO, with the help of DA Western Visayas, has started the empowerment of the coffee farmers in order to improve the production and encourage a communal processing and marketing of the produce, which include palay, peanuts, ginger, turmeric, and primarily coffee. Yung sa mga ang talagang nakati isa mas taas ang presyo sa iba sa nagbukas lang sa lista ng mga ang bagay sa ang pa bagay sa lima bigas ang malaki kami kapan sa meetings karena malaki kami sa meetings karena malaki kami gani na meetings ang mga bigyan hindi kami sa lokal market sa mga susunod sa samsing The group has now evolved into a much bigger organization with members coming from nearby barangays like Bulalakaw, Tola-Tola, and Kaluoy. In order to sustain a better production, DA Western Visayas has provided its members with minimum chainsaws for pruning, depulpers and other tools like solar dryers and UV-treated films for drying of coffee seeds. Trainings in several stages of coffee farming and processing were initiated in order to provide the farmers with needed knowledge. Bisa bisa kayak seminar perubahan di pengaturan
ang buhay ng tabi, sunod sa lupa ang nalakutan. Kalupaan na susunod na sinisipin ka lang ang ayaw na tumalataga namin ang natos na pang-cloning, natos na pang-regulation, solar dryer, kapatos na may tutunan niya ng ibabaw. Sa kanya, wala binigyan nga ang piso kumamit at kumamit. Sobra dito sa sangunan ng piso sa kanya. Bilang sa tutunan ni sa may kupit na The coffee products of Sibagan has reached Iloilo and other provinces with the help of DA6 as market linkages are instituted in order to provide a sense of sustainability and security among the farmers. The rise of coffee shops and cafes around the region has provided greater opportunities for the coffee farmers. The story of Bulalakaw Kaluoy Tula-Tula Sikap Organization is a dynamic example of the people and the government working together to achieve a common end. That is the improvement of their economic conditions, such as the major thrust of the Department of Agriculture Western Visayas. We serve what the farmers deserved. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakauling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.